The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed.
Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand redeemed. In the dark of the midnight, have I awe in my face, while the storms house above me, and there's no hiding place. With the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whisper, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies. When the long night has ended and the storms comes no more, let me stand in thy presence on that bright peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by.
morning po sa ating lahat at muli po ay mapagpalang umaga po. Isang maulan na umaga po sa ating lahat. Ano po? Welcome po sa ating programa. Ito po ang The Key to Success Season 2. The Key for Your Growth from the Word of God. At muli salamat po sa Panginoon na tayo po ay meron naman po tayong pribilehyo at pagkakataon na magsama-samang mag-aral po ng salita ng Diyos. Good morning po kay Ma'am Marilyn Fruto. Good morning po, Ma'am. Kay Ma'am Melita Gines Ortega. Good morning, Ma'am Melita. Kay Ma'am Sonia Orculio. Good afternoon po. Diyan po sa Canada. Brother Josiah, good morning. At sa lahat ng mga kapatiran po natin, yung iba, tulog pa kasi masarap matulog, maulan. No, medyo ngayon po ay nakakaranas po tayo ng kaunting bugso ng bagyo. Alam ko po may bagyo pero ipag-pray po natin na hindi po ito magiging hadlang sa mga anak ng Diyos na mag-area, mag-soul winning, mag-invite at mag-visitation mamaya. At ipag-pray nyo rin po yung paghahanda po natin ng ating pong pananambahan po para po sa araw po ng Sunday. So maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin na tayo ay patuloy po na pinagkakaloban ng Panginoon ng privilege na pag-aralan po ang salita pa ng Diyos kahit na may masamang banta ng panahon ay tayo pa rin ay nagsasama-sama na nagpapatuloy po sa biyaya po ng Panginoon. Alright, so ngayon po ay magbabasa po muna tayo ng ating Bible, Proverbs chapter number 29. If you have your Bible, please open with me in the book of Proverbs. October 29 po pala ngayon, So bukas po ay 30, Sunday is 31, and sa Monday ay November 1 na po. Sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, Brother Yasin, happy birthday. Wow, amen. Para po sa kalaman ng lahat, ngayong araw po ay birthday po ni Brother Yasin. At mamaya iaawitan po natin siya ng happy anniversary, happy birthday. Amen. Ilang taon ka na ngayon, Brother Yasin? Wow, 13 years old. Wow, amen. So, kung kayo po ay meron pong regalo, kung meron kayong nais ipaabot sa batang ito, ay malaya po ninyong gawin yan sapagkat yan po ay magiging encouragement po sa kanya personally. Okay? So, sige po, magbabasa po muna tayo ng ating Bible reading, Proverbs chapter 29, verse number 1. The Bible says, He that being open reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, in that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. The king by judgment established the land, and he that receiveth gifts overthroweth it. A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous that sing and rejoice. The righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regardeth not to know it. Scornful men bringeth a city into a snare, but wise men turn away wrath. If a wise man contended with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. The bloodthirsty hate the upright, but the just seek his soul. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it until afterwards. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. In verse 13, the poor and the deceitful man meet together, the Lord lighteneth both their eyes. In verse number 14, the king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established forever. In verse 15, rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. In verse 16, when the wicked are multiplied,
transgression is increaseth, but the righteous shall see their fall. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. In verse number 19, a servant will not be corrected by words, for though he understand, he will not answer. Seest thou a man that is hasty in his words? There is more hope of a fool than of him. He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the land. An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. In verse 23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Whoso is partner with a thief hateth his own soul. He that heareth cursing bewrayeth it not. The fear of a man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Many seek the ruler's favor, but every man's judgment cometh from the Lord. In verse number 27, last verse, an unjust man is an abomination to the just, and he that is upright in the way is abomination to the wicked. Amen. So, yan po yung ating Bible reading. At tayo po muna yung mananalangin bago tayo po magpatuloy sa ating programa. Alright, let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong magdamag, na kami po ay nakaranas po ng maayos at masarap na pagtulog, Panginoon. Salamat po sa inyong proteksyon at kami po ay nagising sa araw na ito, Panginoon. Hiniling po namin sa oras na ito ay lalaan po namin sa pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng kagalakan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng excitement. Bigyan niyo po kami ng desire, Panginoon, para kami po ay patuloy po na lumago sa pananampalataya at tumibay aming pong paninindigan sa iyo po mga salita. I-bless niyo po ang mga anak niyo saan man po sila naroroon at pagkaingatan niyo po, Ama, ang mga kapatiran po namin laban po sa banta ng Diablo, Panginoon, at maging sa nararanasan po namin ulan at bagyo, Panginoon. Ingatan niyo po kami at huwag niyo pong hayaan ang niyo pong mga anak ay mapahamak, Panginoon. At maging sa mga kapatiran po namin sa Mindanao, na mga relatives po ni Ma'am Tang, Panginoon, ay ingatan niyo po sila. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan sila po ay dapuan po ng sakuna, Panginoon. At salamat din po sa karagdagang taon na pinagkaloob niyo po kay Brother Yasin. Siya po ay patuloy niyo pong gamitin mightily sa inyo pong napakalawak na gawain. Siya po ay hubugin niyo po ng inyong salita at palakihin niyo po, Panginoon, sa sentro ng inyong kalooban at masaya at tapat na naglilingkod sa inyong gawain, Panginoon. Muli patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Alright, good morning po. Good morning po kay Nanay Teresita Morena, Nanay Lourdes, good morning. Brother John Casido, good morning. Sister Farabiel, good morning. Kay Tito Jomar Panizales at kay Ma'am Nancy Panizales, good morning po sa Panizales family. At ngayon po ay patuloy po na umi-air po ang ating programa. Bagamat sabi ko nga, maulan po dito, hindi po maganda ang panahon, malakas ang bugso ng hangin, malakas ang bugso ng ulan, ngunit hindi po yan ang makakapagpigil po sa atin para po tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At ako po ay nagpapasalamat. It's because of God's faithfulness sa bawat isa. At ako po ay humihingi sa inyo ng panalangin sa mga kapatiran po natin na medyo hindi magandang kanilang area at medyo apektado ng bagyo. Ipanalangin po natin sila. Alright? So, meron po ako ditong hinanda na examination para po sa atin pong pagsusulit ng ating pong natutunan for the whole week. At nakita ko nga po na hindi pa po ganun kadami yung mga
ating mga registered, hindi pa po naka-tune in lahat. Kaya minabuti ko po na tayo ay magkakaroon po ng exhortation from the book of Proverbs. Dahil ako po ay naniniwala na ito po ay makakatulong po sa atin. Mas maiging ipagpaliban po muna natin ang examination at pag-usapan po natin ang salita ng Diyos. Naniniwala ako na mas magiging pagpapala po ito. Of course, hindi po natin nililes yung examination kasi ito po ay pagsusulit ng ating mga natutunan mula po sa salita ng Diyos. Pero gusto ko po na kahit papaano ay meron tayong matanggap na maulan ang panahon, hindi natin alam kung hindi natin maalintana yung danger na pwedeng idulot sa atin ng panahon, pero naniniwala po ako na kung tayo ay nasa sentro ng kalooban ng Panginoon, we are protected by God. Alright? So ngayon ay pag-aaralan po natin in the book of Proverbs chapter number 29. Alright? Proverbs 29 verse number 18. So dito po muna natin itutuon ang ating atensyon sa talatang binasa po natin. Alright, andyan na po kayo, Proverbs chapter 29 verse number 18. So ito po ay familiar passage from the Bible. Kung kayo po ay lagi nagbabasa ng book of Proverbs, lagi niyo po itong mababasa, lagi niyo po itong madadaanan, at minsan ay lagi namin itong mini-memory verse doon po sa ating mother church. Ay isa po ito sa mga common at sa tanyag na verse dito po sa Proverbs chapter 29. Alright? So basahin ko lamang po at explain ko po sa inyo kung ano po yung kahulugan po ng talatang ito at ano po ito sa buhay po natin. Okay, Proverbs chapter 29 verse number 18, the Bible says, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Alright? Where there is no vision, the people perish. Okay? So, let's talk about vision po, mga kapatid. Ano po? Of course, alam naman po natin lahat na pag sinabi po nating vision, yan po ay patungkol po sa ating pong pananaw, sa ating paningin. No? At yung vision po na yan, sa physical aspect po natin, ay kasama po yan sa 5 senses ng tao. No? Isa po yung sense of sight. No po? At pakikita po natin na napakahalaga po ng bagay po na yan, ng vision po na yan. Tatandaan po natin, kapag ang isang tao ay wala pong paningin, mahirap po. No? Mahirap sa atin ang mawalan po ng pananaw, paningin, 'di ba? For example, of course yung mga taong may kapansanan pagdating sa paningin, yung mga bulag, talagang kung sila itatanungin natin kung madali ba ang kanilang sitwasyon, hindi po madali. Ano po? Yun nga lang tayo ay sanay sa yung nakakakita tayo tapos biglang nag-blackout. Ando doon yung takot, ando doon yung kaba dahil hindi mo alam kung ano yung nasa paligid mo, kung mayroon bang paparating na danger o paparating na pwedeng makapanakit sa atin, di ba? So, hindi po sa totoo, kung tutuusin, hindi po maganda sa pakiramdam ng isang tao na mawalan ng vision, no, mawalan ng paningin. Pagdating sa physical aspect po, mga kapatid, ang tinutukoy ko po, no? Hindi po biro sa isang tao ang mawalan ng paningin. No? Subukan po natin na pumikit tayo buong araw o kaya magpiring tayo buong araw tapos gawin pa rin natin yung daily routine natin. Ang hirap po. 'Di ba? Napakahirap. Meron po tayo dito naging bisita minsan na talagang bulag po siya. Pero nakakatuwa sa bulag na 'yon ay anong in-invite ko po sa church, willing po siyang umattend. At katunayan yan, meron po siyang trabaho sa SM. Ang trabaho po nila ay sila yung mga masahista, yung mga nagmamassage. So, kahit papaano, ganun man ang kanilang kalagayan, meron pa rin silang pagsusumikap sa kanilang buhay. Pero napakahirap po.
hindi natin magagawa yung normal na routine natin sa araw-araw na magagawa ng kagaya ng nagagawa ng ibang normal na tao. I mean, yung walang kapansanan. Ano po? Pagka ang tao ay wala po talagang makita, no, ang hirap. Hindi niya alam kung ano yung direction na pupunta niya. Of course, ang kailangan niya po doon ay stick. 'Di ba? Kailangan niyang kabisaduhin yung lugar kung saan siya patutungo, no? At isang bagay po, isa pa po sa nakakatakot sa isang taong walang vision, walang paningin, pwede siyang linlangin ng mga tao sa kanyang paligid. 'Di ba? Pwede siyang lokohin na halimbawa, gusto mong pumunta sa isang lugar at hindi ka makakarating kung wala kang mag-guide sa'yo. Kung paano kung yung nakuha mong mag-guide sa'yo ay ibang motibo o kailangan gusto niya pala ay mag-take advantage. So pwede kang mapahamak. 'Di ba? Pwede kang mapahamak kapag wala ka talagang vision. Yan po yung sinasabi ko po pagdating sa physical aspect. Mahirap mawalan ng vision. Mahirap mawalan ng paningin. Ano po? And dito po sa binasa po natin, the word vision, according po sa talata na binasa natin, ang word vision is a sight mentally. Alright? Yung ibig pong sabihin po dyan, yung vision po na yan ay hindi po yung lamang tumutukoy sa paningin natin sa physical. But pag sinabi po nating vision, it is the way we see what God sees. Okay? Pag sinabi nating vision, kasi dalawang klaseng vision, meron yung vision galing sa mundo at yung vision na nagmula po sa Panginoon. No? Yung vision na nagmula po sa Panginoon, yan po yung ating tinatarget. Yan po yung ating ginugol na magkaroon. Ano po yun? Vision na makita po natin yung paano po nakikita ng Panginoon yung mga bagay sa ating buhay. Kasi tandaan po natin palagi, ang paningin ng ang pananaw ng Panginoon ay malayo sa paningin natin. Okay? Iba yung nakikita ng tao sa nakikita ng Diyos. Kung ano lang yung nakikita natin sa ating harapan, yun lang yun. Pero yung halimbawa, sa ating harapan ay merong pader. Sa likod ng pader, hindi na natin alam kung ano yung nandoon. Lalo na pag bago tayo sa lugar. Pero ang Diyos, kapatid, no? Nakikita niya po yung beyond sa nakikita ng tao. So yun po yung sinasabi po dito na vision. It is the way how we see the vision of God. Okay? Yung paningin ng pananaw ng Panginoon, yung nakikita ng Diyos. Yan po yung vision. Ngayon, ang sabi po dito ng Bible, where there is no vision or sight of mentally sight, no? Ibig sabihin yung pananaw natin sa ating intellect, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-visualize, kung paano tayo magplano, kung paano tayo mag-isip ng kung ano yung dapat po natin gagawin. Okay? Sabi diyan, pag wala tayong vision, the people perish. So, pag tiningnan po natin dito, ang nakalagay po dito, pag walang vision, the people perish. The people, ibig sabihin, yung mga tao. Hindi lamang po tumutukoy sa isa. No? Kundi, sabi dito, the people. So, nakakita na po ba kayo ng isang tao na wala siyang nakikita, wala siyang pananaw patungkol sa Diyos? For example, isang tatay. Wala siyang heavenly vision na na-visualize sa kanyang isipan patungkol sa kanyang family. Alam niyo po ba na ang magsasuffer po niyan ay yung ating family? Lalo na po kung tayo ay tatay. No? Kung sa mga tatay po na nakikinig po ngayong umaga, kung tayo po mga tatay ay wala po tayong vision, sabi ng Bible, yung ating pong mga nasasakupan, yung mga tao sa paligid po natin, they will perish. Sila po ay makakatanggap ng hindi magandang kalagayan sa kanilang buhay. Sapagkat sa kadahilanan ng kawalan ng vision, sa kawalan ng pananaw. No? At tandaan po natin
na importante po na magkaroon tayo ng tinatawag natin na vision. Paano ba tayo magkaroon ng vision? No? Siyempre, ang vision po na yan ay yung pananaw. Wala pong ibang magbibigay sa atin yan kundi ang salita po ng Diyos. Bakit? Because, tandaan niyo po na ang salita ng Diyos, it is not only, naalala niyo po yung binanggit ko po sa inyo nung bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Because it is our sword of the Spirit, it is our spiritual food, di ba? So nabanggit ko po yan sa inyo. At isa pa po sa kadahilanan, kasi marami pa po yun eh. Pero isa po sa dahilan kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos, because the Word of God is our light. Naalala niyo po yung sinabi ni David? The Word of God is the light unto my feet and the lamp unto my feet and the light unto my path. You see? Ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa bawat landas. Ano po ang implication po nun? Yung Word of God na nagsisilbing ilawan sa ating mga paa at tanglaw sa ating landas, ibig sabihin yun ay nagbibigay sa atin ng ability para makakita sa darkness. Yung liwanag. Di ba? Yung lamp na nagbibigay ng liwanag, binibigyan tayo ng ability para makita natin yung landas na tatahakin natin, yung para magkaroon tayo ng vision. Alam niyo po ba na ang salibutang ito ay napapalibutan o tayo ay nakapaloob sa darkness? In fact, sabi ng Bible, the God of this world hath blinded the mind, no, ng mga tao. Ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Pilit niyang binubulag ang tao, kaya ang tao ay nagkakaroon ng doubt sa Diyos, hindi naniniwala sa Panginoon dahil binubulag ng dyablo ang kaisipan, ang pananaw ng ang vision ng mga tao patungkol sa Diyos. You see that? Pero salamat po sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos, meron tayong Biblia na nagsisilbing ilaw sa ating mga paa, tanglaw sa bawat landas po natin, na nagsisilbing ilawan. No? Anong ginagawa ng ilawan? Ang ginagawa ng ilawan ay para makakita tayo kahit sa madilim na bahagi ng buhay natin. Alam natin kung ano yung tatahakin natin kasi meron tayong light, meron tayong liwanag. Amen? Yung liwanag na yan ay nagbibigay po sa atin ng vision. No, where there is no vision, the people perish. Ibig sabihin po mga kapatid, kung tayo po na nakakaalam ng salita ng Diyos at wala tayong vision, yung mga nakatingin sa atin, yung mga nakasunod sa atin, they will also perish with us. Kasi wala nga tayong direction eh. Wala tayong pupuntahan sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Hindi natin alam kung anong susunod natin hakbang. No? Pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong salita ng Diyos. No? Na nagsisilbi nating ilawan. Nagsisilbi nating light. No? The Word of God illuminates darkness. No? At kahit anong pilit ng kadiliman, saklawan ang liwanag, hindi niya po ito kayang gawin. Laging nananaig ang liwanag sa kadiliman. Subukan niyo po sa isang madilim na kwarto, tapos magdala kayo ng napakaliit lang na kandila. Ano ang mananaig? Kadiliman o yung liwanag? Hindi po kailanman mananaig ang kadiliman sa liwanag. Kahit saan niyo po dalhin yan. Ano po? Kahit pumunta ka sa pinakamadilim na sulok. No, kahit sa kuweba pa yan, na wala talagang source of light. No? Kahit sa isang kwartong walang bintana, walang pintuan, walang ceiling, wala kang makikitang liwanag. Pero pag magdala ka lang diyan ng isang maliit na ilawan. No, maliit lang. Hindi kayang isuppress ng kadiliman ang liwanag. You see that? So kaya niya pong illuminate yung kadiliman sa pamamagitan ng light. So ano po ang nagsisilbi nating light? It is the Word of God. So pag na mayroong light, ano po ang asahan natin? Meron din pong vision. Meron tayong makikita. Meron tayong pananaw. Meron tayong masisilayan. No? At mula diyan sa makikita natin na vision, sabi po ng Bible, tingnan niyo po where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law. You see that? Anong kinalaman ng law
sa vision. Kasi ang pinag-uusapan dito is vision eh. Anong kinalaman ng law pagdating sa vision? Malaki ang kinalaman ng vision. Balikan po natin yung talata na yan, yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Okay? Saan natin makikita yon? Sa Psalms 119 verse 105. Buksan po natin. Psalms 119 verse number 105. Alright, Psalms 119 in verse number 105. Ano po ang sabi po ng Bible? Ang sabi po ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You see that? Ano po ang nagsisilbi nating lamp? Ano po ang nagsisilbi nating liwanag? It is the word. Ano sabi po ng binasa natin kanina? Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, no? But he that keepeth the law, happy is he. So nakita niyo na po ngayon kung bakit mahalaga at ano po ang kinalaman ng law sa pagkakaroon po natin ng vision. Anong kinalaman ng salita ng Diyos sa pagkakaroon po natin ng vision? Maliwanag po, sinasabi po dito ni David that the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. You see that? So, imposible po sa isang tao na makakita sa dilim. Napaka-imposible po niyan. At ang taong hindi nakakakita sa dilim ay magpiperish, mapapahamak. Sigurado at tiyak na mapapahamak. Sigurado po yan. Kapag tayo ay naglalakad sa isang daanan, sa isang pathway, sa isang direction na wala kang nakikita, it's either ikaw ay madadapa, mauumpog, madidisgrasya, or ang worst nun, kapag doon sa dulo na dinadaanan mo, hindi mo alam may bangin pala, posible kang malaglag, pwede kang mapahamak, pwede mo pa itong ikamatay. No? Kapag wala kang nakikita, pag wala kang vision, naglalakad ka sa isang direction, pwede kang mapahamak. No? Pero kapag meron kang maliit na ilawan, ay makikita mo yung iyong direction. So, ano po ang application po nito sa buhay po natin? After knowing that the Word of God is the light unto our feet and a lamp unto our path, at ito po ay magbibigay po sa atin ng vision. Ang application po nito, mga kapatid, huwag nating hahayaan na wala tayong salita ng Diyos sa buhay po natin. Huwag nating hahayaan na wala pong involvement sa ating buhay ang salita ng Diyos at aalisin natin sa bahagi ng buhay natin ang salita ng Diyos dahilan sa pinapahamak natin yung sarili natin. Ano po? Tinatanggalan natin ng vision ang buhay natin na magdadala sa atin sa isang sitwasyon na hindi natin magugustuhan. Of course, sino sa atin ang nais mapahamak? Wala po. Wala sa atin na gusto mapahamak. Pero, pag tinanggal natin ang salita ng Diyos na nagsisilbi nating ilawan, ano pong mangyayari sa atin? Mawawalan tayo ng vision. Bakit? Kasi ang mundong ito patuloy tayong bubulagin. Ang diablo ay patuloy tayong tatanggalan ng paningin. No? Kaya nga, minsan, tingnan niyo po paano po natin masasabing ang tao ay bulag sa katotohanan? For example, para mas maintindihan po natin, nakakita na po kayo ngayon. Dati kasi, nung maliit pa ako, maganda pa yung marketing style ng mga ng sigarilyo eh. 'Di ba? Yung nakalagay sa pakete, pag tiningnan mo, ay ganda ng label, ganda ng brand, no? Pero doon sa nakalagay sa loob ay isang nakakasira at nakakamatay na uri ng chemical. Ano po? Pero ngayon, makikita niyo na ngayon na kapag bumili kayo ng sigarilyo sa tindahan, anong makikita niyo doon na nakalagay sa pakete? Yung mga uri ng sakit na pwedeng makuha
sa paninigarilyo. Di ba? Pag ang isang tao ay mag-take nun, magte-take o maninigarilyo, pinapakita doon yung posibilidad na ma-acquire mo yung sakit na yon. Ando doon yung mapuputulan ka ng paa, mabubulag ka, di ba? Magkakaroon ka ng maitim na gilagid, magkakaroon ka ng cancer sa lungs, magkakaroon ka ng cancer dito sa esophagus. So ang daming pong dami pong pinapakita doon na uri ng sakit, bunga po ng paninigarilyo. Nakita niyo po ba 'yon? Makikita niyo po yung iba't ibang uri ng sakit na pinapakita na talaga doon. Tapos meron pang nakalagay na warning. Ano po yung nakalagay na warning? Government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. You see? Nakalagay po doon. Sa baba, government warning. Ang laki-laki po. Pagka tinignan niyo po yan, kahit sa tindahan may karatula, government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. So, bakit po ngayon? Dati, mura lang po yan eh. Ngayon, mahal na. Hindi ko na alam kung magkano. Hindi naman po ako naninigarilyo eh. Pero, sa mga naninigarilyo, tingnan niyo po yung grabing pangdaraya at pangbubulag sa atin ng dyablo. Pangbubulag sa tao. Bakit nakalagay na po doon sa pakete ng sigarilyo na nakakasama talaga? At marami na pong clinical studies talaga na nagpapatunay na masama talaga ang sigarilyo, may masamang epekto sa katawan ng tao. 'Di ba? Kung normal tayong tao na normal yung ating pag-iisip, maglalagay ba tayo ng isang bagay na ikakasira sa ating katawan? Lalo na kung ligtas na tayo. Maglalagay ka ba diyan sa katawan mo na yan ng bagay na nakakalason o bagay na nakakasira? Of course not. Hindi mo ilalagay, hindi ka iinom, hindi ka kakain, hindi ka mag-i-intake ng lason sa iyong katawan. Di ba? Pero ang tanong, bakit marami pa rin ang tumatangkilik? Tinaasan na nga po yung tinatawag na sin tax. No, para yung tao ay hindi nila tangkilikin yung paninigarilyo. Pero bakit marami pa rin? Kahit pambira, kahit pandemic, wala nang ang pambiling bigas. Wala nang pambiling ulam. Wala nang pambiling pambayad sa bills. Pero meron pa rin silang panggastos sa bisyo. Di ba? Maliwanag po na nakalagay doon sa pakete na makakasama, hindi maganda sa katawan, nakakasira, nakakamatay. Pero bakit pa rin tinatangkilik ng tao? Hindi ba kayo nagtataka bakit ganon? Hindi ba kayo nagtatanong o ano? Bakit nga nakalagay na sa pakete na nakakasira sa katawan ng tao ang paninigarilyo? Pero bakit pa rin maraming naninigarilyo? Bakit pa rin isa sa kadahilanan, isa sa pumapatay na marami nating kababayan, lalong-lalo na po sa kalsada, ay yung mga tao na nagmumotor. Bunga ng nasa impluwensya ng alak. Bunga ng kalasingan. Nadidisgrasya sa motor. Karamihan ng mga disgrasya sa motor ay dahil sa nagmamaneho ng lasing. Hindi lang sa motor, kahit sa four wheels. Bakit po ganoon? Maraming warning, marami tayong nakikita na warning na yan ay makakasama, yan ay pwedeng makadisgrasya sa atin at hindi yan para sa Kristiyano. Diba? Pero bakit marami pa rin tumatangkilik? Maliwanag po na ang ginagawa ng dyablo ay binubulag niya po ang paningin ng tao. Akalain mo yan? Paano kung ikaw ay normal na taong mag-iisip ka, bakit mo ilalagay sa katawan mo yan? At bakit ka mag-iipon ng sakit balang araw? Ngayon, ang lakas-lakas mo. Ang lakas-lakas natin, pero pag nag-take tayo ng sigarilyo, tapos nakalagay doon yung warning na ito'y pwede nating ma-acquire na sakit. Ay pambira, kung ako ay normal na tao, hindi ko gagawin yun. Hindi ko ilalagay yung sarili ko diyan sa bagay na yan. Pero dahil ang dyablo ay naglalagay siya ng kalabuan
o tinatanggal niya yung vision. Pinapadilim niya ang buhay ng tao. Hindi na ngayon makita ng tao kung ano yung hindi dapat at nararapat sa atin. Bakit? Bulag eh. Walang vision eh. Ano sabi ng Bible? Where there is no vision, the people what? The people perish. Pag wala, sa kawalan ng pananaw, sa kawalan ng vision, ang tao ay malaking posibilidad na mapahamak. Mapunta sa kapahamakan. You see that? Pero, ang sabi ng Bible, but he that keepeth the law, sino man ang nagtatangi, nag-iingat ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, happy is he. Saan natin masusumpungan ang kasiyahan? Saan natin matatagpuan ang totoong kasiyahan? Doon po sa law. What is the law? The Word of God. The Bible. The Scriptures. The Word of God. You see? The Holy Scriptures. So, ibig sabihin po mga kapatid, we can never find true happiness and true joy apart from the Word of God. Ano po yung ibig sabihin? Hindi po natin masusumpungan ang totoong kasiyahan malayo sa salita ng Diyos o wala sa salita ng Diyos. Pag wala tayo sa salita ng Diyos, we can never find true joy. Hindi natin kailanman matatagpuan ang totoong kasiyahan. Maaring ngayon, ang mga tao na nasa kasalanan ay nag-i-enjoy, pero yung kasiyahan na yan ay pansamantala lamang. Bakit? Because sin always has a consequence. Ang kasalanan po palagi ay may consequence. Ngayon, malakas ang tao sa bisyo, pero balang araw, sisingilin ka ng iyong bisyo. Bakit? Kasalanan yan eh. Ang kasalanan, sabi ng Bible, kapag yan ay natapos, it bring it forth death. You see? If sin is finished, it bring it forth death. Tandaan niyo po, ang kasalanan, kapag yan ay natapos, ang kasunod nun ay kamatayan. Maaring physically or spiritually. You see? So, ganun po kahalaga na magkaroon po tayo ng kaseryosohan sa salita ng Diyos. Maaring ang iniisip natin, ang salita ng Diyos ay for studying purposes only. Kailangan lang natin ng knowledge patungkol sa para makilala natin ang Diyos. Hindi niyo po alam, hindi natin nakikita na ang salita ng Diyos palagi ang naglalagay sa atin sa isang kalagayan na tayo ay iingatan ng Panginoon. You see? Where there is no vision, the people perish. And the question is, this morning, ang tanong po ngayong umaga, nasaan ang vision po natin? Do we have vision sa umagang ito? Meron ba tayong pananaw? Kasi kung meron tayong pananaw, ibig sabihin hindi tayo bulag, nakikita natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Nakikita natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Nakikita natin yung mga bagay na dapat nating gawin sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos. No, hindi tayo bulag. At salamat sa Panginoon, hindi tayo natiling bulag. Tayo ay pare-pares ng kalagayan dati. Pare-pares tayong bulag. No? Pare-pares tayong bulag. Hindi natin alam yung mga bagay patungkol sa Diyos. Wala tayong ka-idea, wala tayong ka-interest sa salita sa Biblia. Wala tayong interest manalangin, magbasa ng Bible, magsimba, magbigay, mag-soul winning. Wala tayong ka-interest dati sa ganyan. But because of God's vision, bunga po ng salita ng Diyos, nagkaroon ng direction yung buhay natin. Isa po akong buhay na patotoo. Sabi ko nga sa inyo, dati po akong addict sa computer. Dati po akong, wala naman akong bisyo na alak, sigarilyo, drugs, wala naman po akong ganun. Pero wala po akong direction eh. Ang routine ko lamang po noon dahil walang training mula sa salita ng Diyos dahil yung aking mga magulang busy sila sa kanilang trabaho. Ako naman busy sa aking sariling ginagawa. No? Pupunta ako sa school, uuwi, magkakating classes, no? Tapos maglalaro ng computer, maghapon, tapos sasabay ako sa uwian,
Kala mo pumasok din naka-uniform Tapos akala nila, tinatanong ako ni mama, bakit walang laman yung notebook mo, bakit hindi ka nagsusulat? Sabi ko, ma, hindi ko na kailangan magsulat kasi natatandaan ko naman. Tapos pumapasok lang ako pag exam. Nakabiyay naman ng Panginoon, napapasa naman kahit paano. Kaya lang, wala na, nilamon ako ng sistema at nawalan ako ng direction sa buhay ko. Buhat nung ako ay binulag ng sanlibutan na ito. Pero salamat, ako'y nasumpungan ng Panginoon. Salamat, ako'y naligtas. Salamat, ako'y napunta sa church. Salamat at ako po ay naipakilala sa akin ng Biblia. Naipakilala sa akin ang salita ng Diyos. Namulat ako sa katotohanan. Nagkaroon ako ng vision. At bawat isa sa atin ngayon ay makakapagpatotoo. Makakapagsabi tayo na dati wala tayong direction wala tayong proper na direction. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Merong awitin, merong kanta na laging kinakanta na dito ni Papa Tuti, ni Sir Arnold. Ang kanta is, nagtatanong siya sa kanyang sarili, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ba? Hindi ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Di ba? Di alam kung saan ang tungo. Pero salamat, nasumpungan natin ng Panginoon, nakilala natin ng Panginoon sa buhay natin, na ipakilala sa atin ang salita ng Diyos. That's why we have now a vision from God. Na yung vision na yan ay nagpapakita sa atin ng mga bagay na gagawin natin sa buhay natin. Kinakailangan, ito ang gagawin ko sa buhay ko. Ito dapat ang pamumuhay ko mula sa salita ng Diyos. Meron na tayong pattern, meron na tayong susundan, meron na tayong direction. The Word of God is the light unto our feet, the lamp unto our feet, and the light unto our path. Ang salita ng Diyos ay liwanag, ilawan sa ating mga paa, at tanglaw sa bawat landas. Huwag niyo pong kakalimutan, huwag nating iwawaglit sa isipan natin na ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng vision. Tandaan niyo po, ang dyablo ay patuloy na binibulag tayo. Kahit Kristiyano tayo, pilit pa rin ang dyablo tinatakpan ng ating paningin. Pagka tayo ay napangunahan ng dyablo, pagka nagkaroon ka ng problema, wala na. Natakpan na yung vision. Nakatuon ka na doon sa problema, hindi mo na nakikita yung plano sa iyo ng Panginoon. Kaya ang Kristiyano, pag hindi nakatuon sa salita ng Diyos, pag nagkaroon ng problema, nakapokus na siya doon sa problema, aalis siya sa church. Bakit? Gusto niyang solusyonan yung sarili niyang pamamaraan yung problema niya. Pero hindi niya alam na yun ay pangtanggal ng vision ng dyablo sa buhay natin. Kaya tandaan po natin, napakahalaga. It is very important that to understand the importance of the Word of God. The Word of God, ulitin ko, it is the light unto the lamp unto our feet and the light unto our path. Ito po yung magbibigay sa atin ng vision. And he that keepeth the law, happy is he. True happiness is in the Word of God. Yung kasiyahan na pwede nating matanggap sa sanlibutan, pansamantala lang po yan It is for a season. Yung kasiyahan, bunga ng kasalanan, ilang panahon mo lang yan may enjoy. Pero kasunod niyan, sorrow na. Pighati na. Kalungkutan. Diba? Yung kasiyahan na nagmumula sa salita ng Diyos, na nagmumula sa Panginoon, yan ang totoong kasiyahan. Yan ang tunay na kasiyahan. Pero yung kasalanan na nabibigay sa atin ng kasiyahan, pansamantala lang po yan. Pero, ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng vision, yan ang magpapasaya sa atin. Pansinin niyo po, di ba pagka nagkaroon ng biglaang brown out o black out man yan, nawala ng ilaw, matataranta ka Pag wala kang, hindi mo mahawakan yung ano man pwedeng gamitin mo pang ilaw. Pero, pag nakita mo na yung pang ilaw mo, nabuksan mo yung ilaw, nakakita kahit paano, madilim yung paligid, pero kahit paano meron kang nakikita. Diba nakakatuwa, nakakagaan ng kalooban, nakakatanggal ng takot. Diba? Ang isa sa danger ng kawalan ng vision, nandiyan yung presensya ng pagkatakot. Natatakot kang pwede kang mapahamak,
ano pwedeng mangyari sa iyong buhay, makakatakot. Nandiyan yung spirit of fear. Pero kung meron kang nakikitang liwanag, mawawala yung takot. Di ba? Mapapawi yung takot kasi meron kang nakikitang pag-asa eh. May nakikita kang liwanag eh. No? Kahit madilim na ang sitwasyon ng ating buhay, pero dahilan sa liwanag na yan, mawawala yung takot natin. Dahil alam natin na kahit papaano nakakakita tayo sa dilim. Ano po? Kaya huwag nating iwawaglit yung ating pananaw sa salita ng Diyos. Dahilan sa pag nawaglit tayo, the devil will take advantage doon sa pagwaglit natin. Kasi ito yung ilawan natin eh. Ito yung light natin eh. No, pagka nawala yung light, no, the devil will take advantage of the absence of the light. Pag wala yung light sa buhay natin, the devil will take advantage of it. Kaya wag tayong pumayag na tanggalin natin yung sarili natin, tanggalin natin yung pananaw natin sa salita ng Diyos. Amen? I hope na maliwanag po ang ating pong pinag-aralan sa umaga pong ito. Amen? I hope na meron tayong natutunan patungkol po sa talatang binasa natin. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ang Kristiyano na nananangan sa salita ng Diyos ay masaya. I mean, totoong masaya. Amen? May problema man, may pagsubok man, nasa pressure man, nasa gitna man ng affliction, persecution. Basta't meron tayong law, meron tayong salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng totoong kasiyahan. Naghahanap ang tao ng totoong kasiyahan, hindi niya yan matatagpuan sa sanlibutan. Kahit magpaikot-ikot tayo sa libutan, hindi natin yan matatagpuan. Magiging masaya tayo for a season. Pero yung kasiyahan natin na bunga ng salibutan, it is for a season only. Sa panandali ang panahon. Pero pagkatapos nun, sorrow naman. Pighati naman. Amen? So I hope na maliwanag po ang ating pinag-aralan ngayong umaga at naging pagpapala po ang salita po ng Diyos. Sabi ko nga, minabuti ko po na ipagpaliban muna po yung ating prepared examination. Pero sa kadahilanan na hindi pa po kompleto yung ating po mga registered students. Pero binabuti ko po dahil alam ko po kailangan po natin ito. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ano po? Kaya nawa na meron tayong natutunan. At by the way, patuloy niyo po isama sa panalangin ang panahon po natin. Hindi ko alam kung hanggang kailan mananatili itong bagyo, pero sana ay ipag-pray natin na hindi na ito tumagal kasi masama ang panahon. Yung ibang bagyo ay hindi na matutuloy sana kasi pagka masama ang panahon, minsan hindi na sila tumutuloy. Alright? So, by the way, isama niyo po sa panalangin ang ating pong pananambahan po sa araw ng bukas. Yung preparation natin ngayon, ipag-pray niyo po. At ngayon po ay kaarawan ni Brother Yasid. So, kantahan natin siya ng isang pasada. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, may special ka pa, oh. May special greetings ka pa. Alright, so si Brother Yasin ngayon ay siya po ay nag-turn to 13 years old. Kaya kung yung mga kapatiran natin na meron kayong nais nyo po maging blessing kay Brother Yasin. Si Brother Yasin po, siya po ay ating operator. Isa sa ating operator po dito sa church. At nakikita nyo rin po siya dito nag-host. Kababalik niya lang po sa kanyang ministry. Nakita nyo po na nag-host dito sa mga programa ng mga young people. So ipag-pray nyo po itong batang to na siya tuloy-tuloy na gamitin ng Panginoon sa gawain ng Diyos. Alright? So, sige po, tayo na po ay magwawakas po sa panalangin. At tayo po ay magpanalanginan sa bawat isa na po. So, let's pray po.
Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa tapos po namin pag-aaral ng salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay. At salamat po sa karagdagang taon na pinagkaloob niyo po kay Brother Yasin. Patuloy po namin hinihiling ang niyo pong paggabayo sa Kanya, paghubog sa Kanya, Panginoon. Buhat sa inyo pong salita, Panginoon. At siya po ay dalhin niyo po sa sentro ng inyo pong kalooban. At siya po ay gamitin niyo po na maging channel of blessing sa Kanyang family, Panginoon. Sa Kanyang mga kapatid, sa Kanyang nanay, sa Kanyang magulang, Panginoon. Kayo po ang magbigay po sa Kanya ng paninindigan sa Kanyang commitment at bigyan niyo po siya, Panginoon, ng knowledge, wisdom, and understanding sa Kanyang pagpapatuloy sa inyong ministry, Panginoon. Maging ang aming mahal na pastor, patuloy niyo pong gabayan, bigyan ng wisdom at godly leadership, Panginoon. At siya po ay patuloy po na magkaroon ng ayos na pangatawan, ayos na kalusugan, Panginoon, upang patuloy po siya maging pagpapala sa amin po, Panginoon, na Kanya po nasasakupan, Panginoon, dito po sa lugar ng Caloocan Mission, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na patuloy pong sumusubaybay, kapatiran po namin sa ibang bansa at dito po sa aming pong mga bansa, Panginoon. Salamat po sa kanilang pong puso, sa kanilang desire. Patuloy niyo po silang ingatan, i-bless at i-provide lahat ng pangangailangan, Panginoon. Muli, patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pakilinisin niyo po kami, Panginoon, at patawarin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat at tumanggap ng pagpapala mula po sa inyo, Panginoon. Ibinabalik ko po lahat ng kapurihan at pasasalamat at patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At maraming salamat po kay Ma'am Marilyn Fruto, Ma'am Milita Ortega, kay Ma'am Sonia, maraming salamat. Brother Isaiah, maraming salamat. Nanay Teresita, Brother John, Nanay Lourdes, Nanay kay Farah Biel, Tito Jomar Panizales, maraming salamat. Tatataas si Sir Josh. Sir Josh, maraming salamat. Shout out sa iyo. At kay Pastor Rick Belmonte, maraming salamat. Kay Ma'am May Masuela, maraming salamat. Brother John Casido, Sir Carl Facundo, sa Tatay Erning Lamsen, maraming salamat po. Ma'am Ivy Gervasio, maraming salamat. So si Ma'am Marilyn ay bumabati kay Brother Yasin. Happy birthday daw, Yasin. Kay Ma'am Sonia, happy birthday, Yasin. Ito talaga, si Ma'am May. Happy birthday, Yasin. Bira, may puso pa. Alright. Sige po, at magkita-kita tayo ulit sa Monday. At ipag-pray niyo po ang gawain po dito sa Caloocan Mission. Okay, magkita-kita tayo ulit sa Monday, the same time and the same program. Ito po ang The Key to Success Season 2. The key for your growth from the Word of God. This is your host, Richard Langwood, serving you from Mondays to Saturdays. God bless you all. Keep safe, brethren. Mag-ingat po tayo sa ulan at sa mga papasok sa school. Wala pa lang pasok ngayon. Sa mga papasok sa trabaho, sa mga magbibiyahe, magdahan-dahan po sa pag-drive. At sa mga mananatili sa bahay, mag-ingat pa rin po tayo. Stay safe, brethren. Keep safe, brethren. And remember, we love you all. To God be the glory. Sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na biyaya, pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ko'y nasa Panginoon,
pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, ampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang,